Ma'am Cindy, paano 'pag na-disapprove ako? Yan po ay normal nating naririnig sa ating mga buyer. Kung what if ma-disapprove sila pero nakapagbayad na sila ng 2 years or 16 months, 18 months na equity amounting to 200,000. Normal po yan kahit naman po ako is puwede ko din pong isipin 'yan kung ako po ay maglo-loan. Pero makakapagpanatag po sa mga buyer natin, 'di ba po meron tayong qualifications, meron tayong, required salary, meron tayong mga requirements. So nung pinasa namin sa inyo yung set of requirements, ikaw po mismo sa sarili mo is, masasabi mo na, "Ah, pasok ako diyan, qualified." Feeling mo qualified ka, totoo naman po 'yun talaga kasi 'yun lang naman po ang basis natin kung bakit tayo maa-approve. Pangalawang level po, hindi ka po makaka-reserve ng official reservation at makakapili ng unit kung kay coordinator po is hindi ka qualified. Ang unang sala niyan is sa direct seller mo or sa ahente mo. Pangalawang pinupuntahan 'pag galing sa akin, isasala pa yan ni coordinator. So, si coordinator po is staff po yan ni developer. Diyan na po tayo magkakaroon ng, pagka-cash out ng reservation. And after 30 days, mag-start na po ang equity. In the event na mawalan ka ng trabaho, hindi man natin hinihingi, mag-heads up ka po sa developer, sa coordinator at saka sa akin. Kasi kung ano man po ang dapat nating baguhin, magkaroon ka man po ng bagong trabaho, i-a-update mo lang yung COE, yung payslip, yung company ID, punta ka sa Pag-ibig. Kapag hinuhulugan ka na ng bagong employer mo, magpa-change ka na po ng employer na nagko-contribute. 'Di ba po, sa ISAB, sa baba diyaan may nakalagay, name of employer and address of our employer. So pa-change mo na siya. Yung MDF ipa-check mo na din kung para isahang punta. Yan lang din naman po ang mga dapat nating i-consider or kasi may nangyayari yan, lumipat ng company, may bagong offer yung kabilang company, grinab niya. Nangyayari talaga yan, i-a-update lang natin basta meron tayong, trabaho, pasok tayo sa required salary at makakapag-provide ka ng mga kailangan ni Pag-ibig na mga requirements. Kasi kami po as your agent, seller, naka-Pag-ibig standard po kung ano pong hinihingi namin sa iyo is yan po ang kailangan galing kay Pag-ibig. Wala tayong hinihingi na hindi kailangan ni Pag-ibig, ganyan po siya. So sa amin pa lang alam na namin na may chance talagang ma-approve ka. May mga nangyayari lang na during the process of your Pag-ibig housing loan, hindi nag-reply si employer mo sa pag-background check ni Pag-ibig. Yan lang naman is very minimal, nato-troubleshoot naman po yan para maiwasan po ang pagkakaroon ng delays. Kasi yan lang po naman ang nangyayaring delays, hindi nakakasagot sa phone call si employer at hindi nagre-reply sa email. Nag-aabiso naman si Pag-ibig. Madalas nga po direct kino-call niya na po ang cellphone number ni buyer para direct to buyer na ang update. "Ma'am Cindy, ikaw po ba ay nag-loan sa blah blah chuchu? Pakisabi sa employer mo na mag-reply sa email ko." O 'pag nag-reply po 'yan, ang next na status mo is notice of approval na kasi nag-reply na yung, employer mo. Okey, tama yung COE, yung payslip, yung salary na na okey na totoong na-employed ka talaga doon sa employer na yun. So ganun lang basically ang mga 'wag mo dapat ipag-worry. So, para 'wag mong isipin na magkakaroon ng disapproval, 'di ba maglo-loan docs ka ng mga pipirmahan mo sa developer. After mo pong ibigay sa developer yung mga documents, mag-email ka na sa HR or puntahan mo si HR, tawagan mo si HR personnel na nagha-handle ng mga email kapag may ganitong mga pagba-background check, most especially 'pag housing, car loan, alam na po nila 'yan. Tanong mo kung anong oras sila dapat i-contact kapag may mga ganito or ikaw na po ang maghapyaw, HR 'pag may mga nagha-housing loan po ba,
may nagre-respond naman po ba agad-agad? O mga tanong-tanong lang, open naman po magtanong sa HR o mag-heads up ka na, "Dearest HR personnel, nag-loan documents na po ako ng aking housing loan sa Pag-ibig. Anytime po is possible mag-email na po sila. Paki-replyan na lang po kapag nakapag-reply ka." O ikaw din po, sabihin mo, "Puwede po bang pakiabisuhan po ako 'pag nakapag-reply na kayo?" Gano'n lang po, lahat naman ay naidadala sa pakiusap, sa pagtanong, sa pag-relay ng mga information, ganyan lang po. In the event naman na nagkaroon ka ng first, letter of disapproval, mabilis naman i-troubleshoot 'yan. Halimbawa, hindi ma-contact ni Pag-ibig yung email ni ano, ni employer mo, humingi ka lang sa HR ng panibagong email kasi nangyayari yan, eh. Totoo naman yan na na-experience namin yan. In bold letter naman namin sinulat, tama naman, plakado naman, pero hindi daw masendan or mapadalahan ng email ni Pag-ibig. So, nangyayari talaga yan, hihingi na lang ng panibagong email sa'yo si Pag-ibig or through your seller, saan mo mapapadala or directly ini-email ka na ng mga staff. So, wag kang mag-alala basta malaki naman po ang percentage ng mga nalo-loan takeout, madami pa din naman po ang yearly na turnover ang bahay, huwag kang mag-alala. Ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung pasado ka, ikaw mismo sa sarili mo, panatag ka na, "Ay ma'am po, mapo-provide ko po 'yang mga 'yan." So sana'y nabigyan ka ng comfort ng aking vlog tungkol sa katanungang ito. Please do, um, like my video, subscribe to my channel. Yung pagko-comment po sa comment section, diyan po ako kumukuha ng mga possible na mga vlog na ina-upload ko every 7 PM. Pakipanood na din po yung mga previous vlog uploaded. Sana'y nakatulong sa inyo ang mga information na ina-upload ko. Maraming salamat.